Nanawagan ng isang grupo ng mga manggagawang Pilipino sa publiko na tumulong sa pagsalba kay Mary Jane Veloso, ang OFW na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa drug smuggling. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. May dalawang bagay raw na pwedeng gawin ng publiko makatulong sa pagkilos na mapawalang sala si Mary Jane Veloso, ang OFW na hinatulan ng kamatayan sa Indonesia noong 2010 dahil sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na droga. Isang paraan umano ayon sa tagapangulo ng Migrante Party List na si Connie Braga Arregalado ay ang pagsasagawa ng mga kilos ng lahat ng kanilang kamiyembro sa buong mundo sa mga embahada ng Indonesia. Ginagawa na raw nila ito magmula pa ng nakaraang linggo at hinihimok niya ang iba pang chapter na makiisa. Ang isang paraan naman daw ay ang pagpapalista sa online petition na mapalaya si Mary Jane. Bisitahin lang daw ang kanilang www.migranteinternational.org para mag-sign up. Hinihimok din ng grupo ang publiko na magpadala ng direktang apela kay Indonesian President Joko Widodo gamit ang social networking sites. Umaasa sila maging ang pamilya ng Pilipina na makatutulong ang mga ito na gumawa ng ingay na magpapabago sa desisyon ng Korte Suprema ng Indonesia na patayin sa pamamagitan ng firing squad si Mary Jane. Matibay ang kanilang paniniwala na siya'y inosente, lalo na nang ihayag mismo ng United Nations na nagkaroon umano ng mistrial sa kanyang kaso kaya't nararapat na aralin itong muli. Giit nila, biktima lamang siya. Ang natagpuan na 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang bagahe ay di umano'y sa kanyang kinakapatid na si Christine na siya ring nangako ng trabaho sa kanya bilang domestic worker sa Malaysia. Dapat positive tayo lagi kasi kung negative ay mawawalan tayo ng pag-asa, hindi na tayo kikilos. With the United Nations at sa ilang panahon naman na nag-ngampanya kami dito sa death row na ang international public opinion ay makapagbigay talaga ng I will make a difference, kaugnay lalo na dito sa kay Mary Jane. Nagtipon sa harap ng DFA ang mga miyembro ng migrante at pamilya itong umaga ng Martes upang makipagdialogo sa mga opisyal ng kagawaran ukol sa kanyang kaso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.